Gaganap po ngayon ang National Assembly ng PDP National o ng PDP Laban dyan po sa Davao City at pangunahing bisita po ngayong araw ay si former President Rodrigo Duterte na siyang chairman pa rin ng partido. Alamin po natin ang mga kaganapan sa event kay Jean Domingo live mismo sa PDP Laban National Assembly dyan sa Davao. Jean, mayong gabi. Yes, maayong gabi, NJ, maayong gabi, Edmar. Nagpapatuloy nga. Kasalukuyan ngayon nagbibigay ng kanyang talumpati si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero itong ginaganap na pagtitipon ng lahat ng miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ay binaluhan ng mga miyembro at opisyal mula sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang sa mga opisyal na narito, syempre si ating PDP National Chairperson, former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating National Vice Chairperson si Alfonso Cusi, National President Robin Hood Padilla, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, na siyang Executive Vice President, Senator Christopher Bongo naman, yung ating auditor ng PDP, at ang VP for Mindanao, Senator Ronald Bato de la Rosa, VP for Luzon, Philip Salvador, VP for Visayas, si Mayor Michael Rama, Executive Director Astra Pimentel Naig. So yun din mga kapartners, nandito rin ang iba pang opisyal sa social services, legal affairs, youth, women and children, overseas Filipinos, security at Council of Elders. Kanina, pag-usapan ng paglitan ng komite para naman sa mga indigenous people na agad namang inaprubahan ng komite. Gayon din yung panunumpa o oath of office ng mga dati at bagong halal na opisyal ng partido sa pangunguna mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito kanina, nakatakdang pinakilala din actually ang mga nominadong senador sa hanay nito para sa 2025 midterm elections na sina Philip Salvador, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Kanina rin, ginanap din ang MOCA signing sa pagitan naman ng PDDS o ang Federalismo ng Dugong Dakilang Sambayanan at PDP sa pangunguna ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica na may layong maibalik ang kaayusan, kapayapaan, malasakit at kaunlaran sa bayan. Maliban pa riyan, nakatakda rin magkaroon mamaya ng press con, kukumpirmahin pa natin kung may pagkakataon pa na magkaroon ng press con matapos itong event ngayong gabi. At pero ilan doon sa mga naging bahagi ng talumpati ay yung kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sabi niya nagpapasalamat siya sa pagtanggap sa kanya bilang VP ng PDP. Anya isa itong magandang oportunidad to join dahil matapos sa mga umalis na miyembro nito ay na-filter na umano at naiwan na lamang ay ang mga may paninindigan. At kung ipagtatanggol daw ng bansa o ipagtatanggol daw ang bansa ay handa siya basta ang kasama niya ay handa ring mamatay para sa bayan. So yan yung pinakahuling ulat mula dito sa Davao City mga kapartners sa ginaganap na National Assembly ng PDP o Partido Demokratiko Pilipino. Balik sa inyo mga kapartners. Jean, yung bang tatlo Yes. si Senator Bongo, si Senator Ronald De La Rosa at si Ipe, tatlo lang ba sila? 'Di ba? Dapat 12 ang lineup. Ano ba ang pag-usapan dyan para makumpleto yung slate? Sino bang mga narinig mong pangalan na posible nilang tanggapin? Kasi I believe nagkaroon ng special committee para tanggapin nga yung mga nominasyon at mukhang October 8 ba yung deadline? Yung binanggit kanina? Yes, yun yung kanina nabanggit din niya ni former President Rodrigo Duterte no, na parang hindi pa nga kumpleto yung kanilang kumbaga slate, senatorial slate. Pero mamaya tatanungin natin kung sino pa ang idadagdag nila doon sa hanay nila Senator Bato, Senator Padilla at ni Philip Salvador kasi nabanggit din kanina na parang October 8 pa naman. So ihahabol nila to mga kapartners hanggang October 8. Si Mayor Mike Rama ba tatakbong senador? Ano bang mga diyan? Naririnig mo mga bulong-bulungan. Andiyan ka na sa event. Wala tayong magkakataon kanina na makausap siya kasi medyo busy sila. Pero mamaya tatanungin natin kung kasi ang nangyari kanina, yung tatlo, yung mga nominado lamang at yung naaprubahan at tinanggap naman nila yung nomination nila. So sila pa lang yung talagang sa ngayon ang
tatakbong senador sa PDP. Pero yung iba pa, mamaya kumpirmahin natin kung natuloy yung press con MJ kasi hindi ang sabi ni former president kanina before siya mag-start ng talumpati, parang medyo hindi nalinaw o hindi pa kulang pa nga talaga yung mga senador nila sa PDP. So mamaya kumpirmahin natin kung sino yung kulang, kailan nila idadagdag o kailan nila i-anunsyo yung mga nominadong senador sa PDP. Jean, may komento ba yung mga senador, Senator Bato, si Mayor Baste, si PRD, si Senator Bongo, doon sa mga overtime hearing dyan sa mababang kapulungan, sa Quadcom? Mukhang sila yata target eh. Wala pa. Actually, kanina nung denominate sila bilang mga senador, ang binigay lamang sa kanila 1 minuto sa pagtanggap lang ng kanilang nung nomination, kung tinatanggap nila yung nomination. Hindi pa talaga sila bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng full na kumbaga pahayag o speech sa ongoing na program kasi napakaraming mga agenda na dapat matapos dito sa program. Medyo late na rin nag-start. Pero kay Philip Salvador, ang nabanggit niya lang kanina, tinatanggap niya yung nominasyon. Sabi niya kasi, kung hindi niya tatanggapin yon, kung hindi siya matapang, hindi siya PDP. Kay Bato naman, ang paalala niya sa mga opisyal o nabanggit niya kanina, wag daw bababa sa level ng gutter politics. Sabi niya, siguro ito na rin, pasaling na rin doon sa mga kumukot siya o mga nag-aakusa o kung ano pa man. Sabi niya, bilog ang mundo at nasa atin ang Datak Duterte na paninilbihan. So mananagumpay daw ang Pilipino, ang PDP at lahat daw tayo ay mananagumpay dahil nga, yun nga, Datak Duterte daw ang gagawin niya paninilbihan. Ayun naman kay Senator Bongo, ipagpapatuloy niya ang serbisyong may tapang at malasakit, mga kapartners. Alright, dagang salamat Jean Domingo, gikan diha sa Dakbayan sa Davao. Now, in every electoral exercise, we need a campaign manager. And this campaign manager must be somebody who has experienced, somebody who has a track record. I so move for our very own president of the party, Senator Robin Hood Padilla, to be the campaign manager of the party for purposes of the senatorial elections in 2025. Mass motion? Mass motion. Mass motion. No objection. We now have a party campaign manager in the person of Senator Robin Padilla. May Senator Robin, kailangan namin ng kaunting acceptance para doon sa iyong responsibility to make our candidates win. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Total, pinagsalita na po ako. Naging ugali ko na po pag nahawakan ko ang mic. Pasensya na kayo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dumalo ngayong gabi, sa lahat po ng ating miyembro, sa lahat po ng ating mga opisyal. Alam ko po, lahat po tayo ay, alam niyo po, ang PDP, kilala tayo na may prinsipyong partido. At kapag ka may prinsipyo ang partido, ibig sabihin, lahat tayo dumating dito ng KKB. Tayo ay gumagastos para sa ating kalayaan, para po sa ating tagumpay. Hindi po tayo finance ng kahit na sino. Tayo po ay lahat nagmamalasakit sa bayan. Kaya ko po nasabi yan, pagkabanggit po ng ating mga namumuno na tayo na po ang nahirang na campaign manager, binulungan po ako kagad ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, humanda ka na. Ang sabi ko naman, hindi po ako kasing bilis ni FPJ bumunot. Pero isa lang po ang may papangako ko sa inyo. Katulad po ng sinabi ng ating mga namumuno, wala po akong bahid ng kahit ano. Isa lang po ang bahid ko. Ako'y mapagmahal, hindi sinungaling,
totoo, higit sa lahat, may bayag. Tinatanggap ko po ang pagiging campaign manager. Maraming salamat po. Salamat, Senator Padilla. Kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. Mr. Vice Chairman, at this juncture, may we ask Mayor Sebastian Basti Duterte to deliver his opening remarks. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. And I gladly accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kay puro bata yung nakikita ko dito. Oh. Pero nung narinig ko, nagsialisan yung mga membro ng PDP Laban, inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo. Kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay para sa bansa nila. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ubantang mga matay tanan kung patyon ta nila, pero usara ang nastong kasakasing ugunahuna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na ipataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you and good evening.